Hello po. Hello everyone. Dito po ako sa Taiwan. Ako po si Marites Bonseneta. Huwag niyo na pong tanongin ang edad ko. Bali po mag 5 years na po ako dito sa Taiwan po. Nag-enroll po ako sa TMT way back 2021 po ata. Tapos natigil po ako. Tapos ngayon po nakita ko po si coach. Na-inspired po ulit ako. Go na po. Pakilala ko lang pala kay guys. Isa sa mga TMT students natin, si Marites. Hello po, Marites po ng Taiwan. Marites siya ng Taiwan. So kung may kailangan malaman, alam niya lahat yan. Sabi mo, di ba parang nananalo ka naman sa mga competition, tumataas yung profit mo. Tapos pag nagiging greedy ka, doon lang talaga naging ano. Based na sinabi mo, gumagana talaga yung strategy mo. Opo. Di ba? Opo. So kailangan mo lang malaman sa sarili mo, bakit kaya kapag mas nananalo ako, bakit mas gusto kong mas mataas yung kitain ko at hindi ako mag-focus sa same lang na risk. Tingin mo, bakit? Ang naiisip ko po kasi ng coach, sabi ko, magaling na ako. Eh, di tataasan ko pa. Kasi siguradong mananalo ako. Doon po pala sa ganong emotion po natin, pangit po pala yun. Kasi po, di natin alam kung anong mangyayari. Tapos bigla po tayong babagsak. Ang sakit po sa puso eh. Magkupit na talaga ako. Ayoko na, sabi ko mag-forex. Ayoko na talaga. Kasi parang ang panalo mo, maliit. Tapos biglang nilaki mo size mo, yung talo mo naging malaki. So parang hindi siya naging consistent. Tingin mo, ano yung pwede mong gawin next time para mas maging okay yung portfolio mo? Tingin ko po, sir, halimbawa po, yung risk-reward ratio po natin, dapat po consistent po muna. Lagi po tayong maliit lang po muna. Tingin natin na kaya talaga natin. Magdagdag po tayo. Paunti-unti lang po. Wag po na yung bigla-bigla lang. Kasi doon po tayo madalas po matatalo eh. Actually, hindi naman masama na magdadagdag ka ng risk kapag nananalo ka. Ang pinaka-challenge doon, ilang trades ba bago mo narating yung magandang profit? Nari naka 10 trade ka. Madalas sa 10 trade mo, ilan yung panalo? Alala ko po nun, sir. Nag-trade ako nasa 10. 6, 7. Mga ganun okay po siya, no? opo. Usually, ganun talaga. Di ganun po. Pag ganun po, confident ako. Sabi ko, magaling na ako, magaling na ako. Kaya ko na to. Ganun na po ang nangyayari. Bigla na akong tataas. Pagdating po doon sa taas, sala na yung ano ko. Mga ilang talo yung nangyari sa'yo nun after ng mga 10 trade mo, let's say? Halos, sunod-sunod na po nun eh. Pagtingin ko puro na pula, sabi ko, ay, parang hindi talaga sa akin ng forex. Grabe, ganun no? po, sa totoo naisip talaga. natin, eh, no? Sa tingin mo, pareho ba yung ginawa mo na strategy? Nag-iba na po ako ng strategy na sabi ko, yung iba naman ang gagawin ko kasi na-try ko na to, okay na to. Sabi ko, mali na naman ang gawa ko. Balik uli ako sa dati. Yung sinabi mo, gumagana yung strategy mo, bakit mo naisip na palitan? Kasi po, di ba po, nababasa ko po kasi yung mga comment din po ng mga students natin, di ba may paiba-iba pong strategy. Tinatry ko po yung iba-iba pong strategy. Minsan mali pala pag no? Nagpo-post yung iba, tapos nakita mo nananalo. Opo, ganun po. So, hindi lang pala sa risk yung nagiging challenge mo. Kumbaga, minsan, pag may nakita ka ibang strategy na maganda, pinapasok mo rin. Gagayahin ko din po. Parang kaya lang, problema doon minsan kasi yung mga students, syempre, nagpo-post lang sila. Pag panalo sila, paano kung talo sila? Kung nag-work yung strategy mo, ang pinakamahirap kasi dyan is mag-stick ka talaga. Lalo na ako, may pagka-ADHD kasi ako. Parang lahat gusto ko itry. Parang feeling mo may mas maganda eh. May mas maganda na mas maganda eh. Pero kung meron kang mga 60 to 70% na win rate, yun yung mga inaasam-asam ng mga ibang bagong forex trader. So kung ano yung meron ka, inaasam-asam na nila yan. So minsan, akala natin hindi para sa atin. Yung pala, tama ginagawa natin. May konti lang iti-tweak sa ginagawa natin para tuloy-tuloy talaga yung pag-progress. Kwento ko lang sa'yo, Marites. May tinuturuan ako one-on-one. So yung sa one-on-one, akala kasi nila, meron akong secret strategy. Pero malamang sa malamang, pareho lang yung tinuro ko dun sa one-on-one na strategy sa ginagawa. Mate formula. Ang lagi ko lang ginagawa sa kanya, kapag nawawala siya sa strategy niya, ang tanong ko lang lagi, meron ka bang data dyan sa bago mong strategy? Ibig sabihin, binaktest mo ba yan? Dinemo mo ba yan? Pag sinabi niyang wala, huwag mong gagawin. Doon tayo sa pinractice natin. Nagsayaw ka ba dati? Nag-dance contest ka? Sa school lang po. Sa school? O, di ba sa school, ilang weeks or months ka nag-practice nun bago yung pinaka-show? Nung po namin, ilang buwan din po kami nag-training po noon eh. Mga nasa 2 to 3. 2 to 3 months, di ba? 2 to 3 months. So, ang nangyari, pinractice mo yun ng 2 to 3 months. Tapos, let's say sa competition, let's say sa competition, nakakita ka ng mga tumatumbling. Nakakita ka ng mga nagbabali. Iba-iba nakita mo, di ba? Iba-ibang sayaw. Nung nakita mo ba yun, papalitan mo ba yung sayaw mo dun sa araw na yun?
Hindi po. Hindi, di ba? Kasi pinractice mo 2 to 3 months eh. Opo, opo. So kung ano man yung nandun, pinractice mo, yun yung isasayaw mo. Tapos, ano mangyayari? Bahala na kung manalo ako, matalo. So yun yung pinaka-analogy natin pagdating sa Forex. Wag natin gagawin yung hindi natin pinractice. Sa totoo lang, sobrang daming strategy ngayon na sobrang galing mag-marketing. Sabihin na natin, ito raw yung pinakamagandang strategy. Ito raw yung ginagawa ng mga bangko. Ito raw yung mga ginagawa ng mga kumikita ng milyon, di ba? Ganyan yung mga marketing eh. Pero sa totoo lang, ako naman, wala akong secret strategy. Kung itnuro ko, yun lang talaga. Pero nag-work siya. So, hindi talaga siya pahirapan na strategy, hindi siya pagandahan. Pinaka-importante, nakita mo na kung ano yung nag-work sa'yo, tapos inuulit-ulit mo lang siya. Minsan ako kasi, pag nagpapalit ako ng strategies, tinataas ako yung risk ko. Minsan nagigigil ako eh. Tapos feeling mo, syempre kumikita ka ng ganito. Tapos, feeling mo, pag tinaasan mo risk mo, diba? Magti-triple. Opo, ganun. Ganun, di ba? Actually, yung pinaka-challenge talaga sa Forex. Tama yung sinabi mo, kasi ganun lang naman. Alam mo, gaganon-ganon lang talaga siya, di ba? Either tataas or Pabalik-balik bababa. lang siya. O, di ba? So, ang problema, yung tayo talaga. Di ba? Meet nga ako isang beses. Di ko alam kung nabasa mo. Sabi niya, mahirap daw talaga yung Forex. Sabi niya dun sa tweet. Nakalimutan ko sinong trader. Tapos ang sabi niya, yung strategy sobrang dali. Ang mahirap is yung emotions natin, yung feelings natin, as yung paiba-iba natin ng isip. Opo. Yun daw yung pinaka-challenge. So, very important na key para baliktad natin yun is tinatawag natin self-awareness. Pero good news naman is self-aware ka naman. Opo. So, ang tanong, paano mo lalabanan yung sinasabi ng utak mo? Yun nga po. Tsaka ng feelings mo. Okay. Siyempre, nakaka-excite. Sunod-sunod panalo ko. Okay. Nakaka-excite. Tingin mo ikaw. Kunwari ako yung student mo. Opo. Tapos ako yung nagkwento niyan sa'yo na Coach Marites. Kasi yung strategy ko effective naman. Kaya lang nangyari sa akin, pag medyo nananalo na ako, nagtataas ako ng risk. Tapos pag nakakita ko ng iba na strategy, tinatry ko. Pero effective naman yung akin. Anong mapapayo mo sa akin, Coach Marites? Para sa akin po kasi, para sa akin po, kung ano po yung strategy po na ginagamit mo, mas mainam po na mag-stick ka po doon. Kasi po kadalasan po, pag yung paiba-iba po tayo, akala po natin okay po yun. Kung saan natin gamay po, doon po tayo. Ano kaya yun, Coach Marites? Minsan kasi hindi ko mapigilan. Kasi nakikita ko ang lalaki ng mga income ng mga classmate ko eh. Tapos pag nakita ko nagsusunod-sunod panalo ko, gusto ko talagang mas mabilis yung income ko. Tingin mo, paano ko pipigilan yun? Ano po, wag po tayong gagaya po sa kanila. Iba po tayo. Iba po ang kakayahan niya, iba po ang sa inyo. Halimbawa, makita natin, okay yon. Yung ginagawa mo, mas okay pala yon. Yung ginagawa mo kumpara sa kanya. Ayun, ganun talaga. Sobrang basic. Actually, kapag wala tayong emotions, very basic yung Forex. Opo. Kaya lang problema, syempre, mga tao tayo. Tsaka ito pa po pala, Coach. Ang nangyayari po sa akin, di ba, sa atin po, okay po tayo, di ba, yung sa TMT po. Maganda po talaga ang tulong ng TMT po. Ang problema po sa akin, halimbawa po, natatalo ako. Kung ano-ano pong naano ko sa YouTube, doon ako gumagaya. Yun ang problema. Ang galing no? Tama nga yung kanina na ang dami talagang strategy. Opo, totoo. Tapos feeling mo, kapag may kakaiba, tapos nakita mo ang ganda ng panalo niya, feeling mo, tatry ko yun. Ganun nga, ganun po talaga. Parang strategy hopping nga yun. Sa one-on-one coaching ko, yan din yung nagiging challenge. Kasi sobrang basic ng meet, di ba? Dami nga nating haters dyan Kaya nga po. Hindi totoo yan, masyadong basic, di ba? Opo, totoo ba? Pero yun nga, ang nangyayari, dun sa one-on-one coaching ko, ka-shoutout lang kay Ma'am Aksa. Ang sinasabi niya lagi, Coach, hindi na ako mag-YouTube kasi ang gulo eh. Dami ko nakikita. Totoo ba? Sabi nga niya, ayoko nang tumingin sa mga posts, dami ko nakikita. Sabi niya. Kaya gusto ko focus na ako sa strategy ko. So, yun ang pinakatanong ko sa'yo, Marites. Tingin mo, paano mangyayari sa'yo na hindi ka na muna habang inaayos mo yung strategy mo? Opo. Kasi parang ano yun yung strategy parang kung sino ka. Characteristic mo yun Kunyari, magsabi ako ng strategy ko, mate formula. Actually, yung strategy natin, hindi siya strategy talaga Or formula siya, framework. Kasi naniniwala ako na iba-iba talaga tayo. Diba? Kaya binigyan ko kayo ng iba't ibang ways para gamitin yung mate formula. So ngayon, nakita mo yung sa'yo. Very important talaga na doon tayo mag-stick. Discipline po talagang problema. Pag wala ka po talagang self-discipline, kahit po may puhunan ka, kahit kaya mo, wala pong mangyayari sa atin. Pag wala po talaga tayong disiplina. Correct. Ang pinaka-challenge kasi dyan is yung nilalabanan natin. Paano kaya siya hindi labanan? Paano kaya maging natural sa atin yun? Para sa akin, isipin mo na lang na
kailangan ko maging successful, kailangan ko itong gawin, kailangan yung mga tukso na to, kailangan ko itong iwasan ko. Siguro, wag na muna tayo magsa-cellphone. Pwede. Para sa akin po. Wag muna mag-cellphone. Kasi po, di ko namamalayan. Sige ko muna ang browse ng cellphone ko. Ang ganda, ganito. Mga lalo na sa gabi po, imbis na mag-aral, minsan, napapasarap ako sa nagti-TikTok ako. Yun ang problema. Di ba? Challenge ko rin yun. Ang hirap po eh. Once na mabuksan mo yung... Ako kasi sa basketball naman. Aba. Once mabuksan ko Instagram, sunod-sunod na yung mga basketball news niya. NBA, sila Steph Curry. Tapos magulay ka, mag-check na ako na NBA app. Tama yung sinabi mo. Kasi parang anong mangyayari pag binuksan ko yung phone ko? Kasi magsusunod-sunod na magulat ka, 1 or 2 hours na, di ba, nandun ka. Saka malala pa doon, nasabaw ka pa. Buti sana oras mo lang eh. Problema, effort, energy, yung oras na wala talaga. Diba? So, pwede mong gawin, baka na-try mo na dyan yung screen time, yung screen, off-screen, parang ganun. Aba? Oo, pwede mong itry yun dun. Okay. Kasi parang pwede ka lang mag-social media, kunyari, Facebook or Instagram kapag, kunyari, 7 p.m. to 10 p.m. So, pwede mo itry yun. Ang nangyayari kasi sa atin, hindi naman kita pinagbabawalan. Ang nangyayari kasi, nagiging automatic. Opo. Na pagising mo cellphone. Tapos magulat ka na, kasi yung talagang trabaho ng Facebook eh na hindi ka tumigil ka Facebook. Kaya nga po. Diba? Sobrang talino nila, sobrang daming tao para ma-make sure na hindi ka titigil mag-Facebook. So, mahirap labanan talaga siya. So, very important na maiwasan na lang talaga siya and maging intentional tayo. So, kunyari, gagawin mo sa Instagram mo, sige, buksan mo yung Instagram mo, kunyari, buksan mo. Diba? Oh. Wait lang po. Ayan. Buksan mo, sige. Oh. Nakabukas na? Aba. O ilang pindot yun? Nakatatlo po ako. O, 3, di ba? Aba. So, gawin mo dapat mga 10 pindot bago ako mag-Instagram. Di ba? So, kunyari yung sa screen time limit, ang ginagawa ko, para makapag-Instagram lang ako, kailangan i-off, may gagawin pa ako sa settings, i-off ko pa yun. Di ba? Tapos tsaka pa ako mag-Instagram. So, nakakatamad. So, ngayon, ang goal mo is pahirapan yung mga bagay na hindi productive para sa'yo. Tapos padaliin yung pagiging productive para sa'yo. So, pwede mong i-unfollow yung mga ibang mga TikToker or ano, depende ganun. Para kapag isa-search mo pa sila, parang depende kung ano sa tingin mo yung magpapahirap ng mga ganong klaseng mga bad habits. Diba? Niniwala ka ba na medyo bad habit yun? Tunay po. Diba? Kasi po pinapatay pa ang oras natin eh. Sobrang importante kasi nang nabobore tayo. Kasi minsan, doon natin nakikita sino ba talaga tayo, anong next natin gagawin sa buhay. Dahil hindi na nangyayari yun. Kasi syempre, pagising mo, cellphone. Pag magbabiyahe ka, cellphone. Diba? Hindi ka na masyado nakapag-isip eh. Wala na masyado yung mga dati na wala tayong ginagawa na naglalakad lang tayo, naglalaro lang, diba? Na tahimik lang. Feel natin pag tahimik tayo, ang hirap, di ba? Gusto natin mag-cellphone eh. So minsan, kailangan natin gawin yun. Kasi akala natin, yung ginagawa natin, gusto pa natin. Yung pala, may iba tayong mas gusto pa. So ngayon, mas naging intentional yung buhay natin. So yun, dagdagan mo lang yung times na bored ka. So kapag bored ka, mas okay yun. So not necessarily nag-aaral ka, okay yun. Pwede naman mag-aaral, walang problema. Pero kasi, mas kailangan mo ng time off. Kasi naniniwala ako sa ating lahat, meron tayong sariling wisdom sa sarili natin na wala sa YouTube. Kasi sa YouTube, kasi kunyari, merong million subscribers, kumita siya ng 100 million. Kung ano yung nag-work sa kanya, not necessarily mag-work sa'yo. Ilan ba yung milyonaryo sa YouTube? Ang hirap eh, di ba? So, isa-isahin natin yun. So, mas okay, tumingin ka na lang sa loob mo. Ano ba yung pinaka nagpapa-light up sa'yo? Tingin mo, ano ba yung pinaka-challenge mo sa sarili mo? Bakit hirap na hirap kang sundin yung strategy mo? Yan, makikita mo sa loob mo yan. So, doon tayo sa mas malalim, sa loob talaga. Kasi usually ang nangyayari sa mga tao, kailangan, disiplinado ka. Kailangan na wag mong gawin yan. Ang hirap eh. Kasi nga, ikaw yun. So, ang tanong, paano ba naging ikaw yun at paano mo baguhin yung sarili mo? Isa dyan is yung tinatawag natin na end state. Diba? Kasi ngayon narinig ko sa'yo, kasi kailangan kong gawin to para maging successful ako, para ano. What if, balik ta rin natin yun. What if, ikaw na si Marites na successful, naniniwala ka ba na kung ano yung meron kang buhay ngayon, pangarap yun ng iba na nasa Pilipinas? Opo. O, diba? So, ibig sabihin, successful ka talaga. So, what if, isipin mo na ako si Marites, sobrang successful ko, sobrang galing ko, sobrang disiplinado ko. Diba? Sobrang dami ko natutulungan. So, ngayon, pag ginawa mong ganun yung mindset mo, diba? Ang mangyayari dyan, yung mind mo, yung heart mo, everything na ikaw, magiging ikaw talaga, maging successful ka, and then lalabas na lang siya na successful ka talaga. Na-feel mo na ba dati na
parang lagi mong inahabol yung pera, lalong nawawala. Na-feel mo ba dati yun? Opo. Di ba? May mga ganun eh, di ba? Panay po. Anong circumstance yun? Kung makwento mo. Na-realize mo, parang trabaho ka ng trabaho, tapos sinabol ko yung pera, pero lalong lumalayo. Kailan mo na-feel yun? Kahit po dito po na nagtatrabaho ako sa Taiwan, halos ganun din po. Mm. Isa na naman po yun. Ganito po yun, sir. Malaki po ang kinikita dito. Nakakapagtabi po ako. Nakakapagpadala sa amin. Tapos ipon ako, ipon. Ang problema, sir, pag ano na naman ako, kung ano-anong bibilin ko, kung ano-anong makikita ko, may pera ako, may ano po ako yung sa Visa. Isang click lang, makakabili na ako kahit hindi ako maglabas ng cash. Sabi ko, wala, bawas na naman. Hanggang di mo namamalayan, paunti na siya ng paunti. Tapos mag-iisip ka na naman, panibago, ipon na naman ako, ipon. Parang ang pangit po kasi simula ka lang ng simula. Pero may dalawang side dyan. Masaya ka naman sa binibili mo. Masaya naman. Masaya ka naman. Okay lang yun. Yun lang po. Ganito po kasi yun, sir. Sabi ko, ang mga nabibili ko dito sa Taiwan, pagdating ko sa Pinas, hindi ko na siya kayang bilhin kasi mahal na po eh. Manghihinayang na ako sa pera. Okay. Ganun po. Matanong, may family ka ba sa Philippines? Opo, single naman po ako. Yung baby mo, ilang taon na? Ano po, dalawa po ang baby ko po. 12 years old, tsaka magsi-6 po. Minsan kasi ang challenge ng mga OFW, syempre kasi kayo yung mga sinasabi nga nila bayani. Diba na parang talaga mga heroes talaga sa Philippines. Ang pinaka-challenge kasi minsan, hindi natin naalagaan sarili natin. Yun diba? Parang gusto natin ipadala lahat. Diba? Parang ganun, diba? Pero ako naniniwala ako na pinakamalupit na investment mo talaga is yung sarili mo. Opo. Kasi ikaw yung katrabaho, ikaw yung nagpa-forex, ikaw yung nag-nail art. Kaya nga. Kung hindi ka masaya, kawawa naman yung mga ibang tao na umaasa rin sa'yo. Opo. Diba? Opo. So, very important din talaga na masaya ka. Diba? So, yun yung number 1. Opo. Diba? Number 2 naman, I'm sure may budget ka naman, diba? Kunyari, ito ganito para sa shopping. Opo. Okay. So, basta hindi ka lumalagpas doon, kang magsisisi or magre-regret na ano. Kasi lalo na binili mo, masaya ka. Kasi kaya ka nga nagtatrabaho para maging masaya ka, maging masaya pamilya mo. Diba? So, yun lang. Basta nakastick ka sa budget, tapos masaya ka. Oo. Kaya lang, sir, minsan, nasisira din po ang budget eh. Kasi, kaya po ayoko maglalabas. Pag nakikita ako ng sale, doon po. Ayun o, challenge Yun po, challenge din po yun. Kasi lalo, pakita mo, 50%, mga gano'n, di ba? Mga sale. Kaya minsan, sir, ang ginagawa ko po, pag lalabas ako, halimbawa, magdadala ako, ganito lang talagang pera. Kasi pag nagdala ako ng sobra, sigurado di ko namamalayan ubos. Tsaka yung card. Opo. Iniiwanan ko po talaga. Sabi ko, ito lang talagang dadalhin ko. Ano ba, lalabas pa ako? 5,000 lang talaga, 5,000 lang, ganun lang. Sakto yun. Tama yun. So, pinaka-investment talaga is yung sarili mo. Opo. So, masaya ka, masaya everybody. Malungkot ka, sige, ano mangyayari pag malungkot ka, di mo nabibili gusto mo? Ano mangyayari? Ang hirap po. Hirap, di ba? Kasi iniisip ko, trabaho ako ng trabaho, di ko mabili ang gusto ko, di ko malang mapasa yung sarili ko. Lagi na lang sa kanila. Parang ganun po. So, parang mababurnout ka rin. Opo. Di ba? So, pag na-burnout ka, kawawa rin yung mga umaasa sa'yo. Di ba? Tama naman, nagsasacrifice ka, di ba? Pero, up to what extent? May extent talaga siya. Para sa akin, sir. Kasi dito po sa Taiwan, 12 years. Tapos pwede ka pa pong extend. Oo. Sa akin po, hindi po advisable na tapusin natin ang 12 years. Kasi po, parang, halimbawa may anak ka po, hindi mo nakilala kung sino pinakadalhan nyo. Hindi mo na alam kung anong ugali meron sila. Tsaka, kung tutusin, mas maraming mga tao sa Pinas na mas mayaman kumpara sa mga OFW po. Tama. Totoo po talaga yun. Kaya talaga, di ba? Totoo po talaga. So, goal natin next year, sa Pinas ka na, for good. O this year. For good na po ako. Kasi ano po, April po, 2025, pang 6 years ko na po yun. Ay, ni-extend pa po ako ng leader ko. Pero ayoko na. Okay na. Okay. Kasi sa totoo po talaga, sasabihin ng leader ko, ang galing mo, ang talino mo, ang bilis mong turuan. Kaya pwede kang mag-stay dito o mag-asawa ka na lang ng mga yung Taiwanese. Sabi ko, hindi ko pinangarap ang Taiwan. Mag-iipon lang talaga ako sa Taiwan. Tsaka sabi ko, yayaman ako sa Pinas kumpara dito. Yes. Tsaka hindi ko pinangarap na maging empleyado lang habang buhay. Ang hirap, sir. Kaganito kasi po yun, sir. Isipin nyo, sa trabaho, hindi naman po sa nagmamataas po tayo. Magagaling po ang Pinoy. Kasi po para sa akin po, isipin nyo po, naiintindihan namin sila o natin sila. Tayo hindi nila maintindihan. Ganyan lang, sir.
pagdating mo, ganyan lang po. Pero nagigets mo siya. Eh, what if marunong talaga tayo? Hindi mas magaling tayo sa kanya. Ikaw, di ba marunong ka? Marunong din po ako. Sige, mag-hi ka nga doon sa ano? May tajahaw. Yeah. Ang galing, ang galing. Well, sure naman talaga na successful ka talaga. Ano mangyayari? Sure talaga yan. Congrats. So, tuwing kailan ka pala umuwi sa Pinas? Hindi pa ako umuwi ever since. 5 years. Apa. So, ilang taon yung pinaka-baby mo, yung bunso? Pumunta pa ako dito ng 10 months po yan. So, tama no, 6. Sabi mo 6 siya eh. Apa. Sa panahon na. Opo. Kasi nakakalungkot ko na sasabihin ng mga anak ko, Mami, wala na kaming papa. Tapos malayo ka pa. Ang hirap ng walang kakampi. Oo, nagpapadala ako. Kaya lang iba po talagang aruga ng magulang. Sobrang iba talaga. So, i-goal natin. Tatapusin mo na lang yung 6 years mo dito, ganun. Yun na lang iniisip mo. Opo, kasi sayang din po kasi, sir. Pwede naman po ako umuwi kahit ngayong taon po. Ang iniisip ko po, sayang din po yung mga gagastusin yun ng company, libre na pag natapos mo talaga yung 6 years. Talaga? So parang may extra pag natapos mo yung 6 years? Opo, parang ganun po. Tapos sila din po ang sasagot ng pamasahe. Airfare. So pag hindi, ikaw pa? Ikaw po. Sa'yo lahat. Okay. Sayang din. Tsaka ilang ano na lang din naman po. Ilang buwan na lang eh. Opo, ilang matapusin buwan na rin. Okay. At least makakabawi ka na sa mga kidulets mo. Yeah, opo. Tapos payaman na lang tayo sa Pilipinas. Opo, mangyayari po yun. Hayaan nyo sir, sa susunod na pagkikita natin, ano na ako. Libre mo na ako ha. Opo, sir. Walang problema po. Sa ano na tayo, sa Pinas na tayo makita. Opo. Pwede na po ako maka-attend kung anong mga gatherings. Pwede na po ako makapunta kasi nasa Pinas na po ako. Saan ba kayo nakatira? Bicol po ako eh. Bicol. Opo. So pag doon ka magstay, Opo. pag uwi ka, Opo. malayo-layo pa. Kasi may pwesto na din naman po yun doon sa amin, yung damitan ko. Pinapaano lang namin sa tita namin. Sabi ko pag uwi ko, dadagdagan ko na lang po siya ng mga... So, business niyo yun? Opo. Ang galing. Para pag uwi ko po ng Pinas, dadagdagan ko po siya. Tapos habang nagano ko, nagpo-forex pa ako. Di ba? Ang ganda po sana. So isipin mo yung forex trading, ano lang talaga 30 minutes a day lang. Diba? Tapos sakto rin, di ba? Dahil mo ginagawa na nagne-nail lang, nail art. Nail arts pa. Tapos meron ka pa palang business sa Pinas. Tapos may work ka pa. Eh kung gawin mong 3 hours yung forex, baka maloka ka na. 30 minutes lang talaga. Ilang trades ka ba per day usually? Madalas po, ano po, 3, 4, gano'n po. 3, 4. Okay lang. Tapos minsan, pagkalagay mo, alis ka na. Okay. Diba? Hindi mo naman kailan nakatutok ka. Ayun po. Diba? So, okay na okay. Congrats. Nakaya ko naman po siya, sir, dati eh. Yun lang po talaga eh. Yung pag nalilibang tayo, yun ang malaki nating problema. Anong nalilibang doon sa ano? Ganun po, halimbawa po, pag sige kong Facebook, di ko na po yun nakakaya. Yun po talagang problema. Kasi dati po, ang ginagawa ko, yung pagkagising ko, gigising ako ng mga 5. Kasi ang pasok ko naman po ay 7:40. Alis po ang shuttle bus namin ng mga bago mag-7. Gigising ako ng 5 hanggang 5:30. Nakakaya ko po siyang aralin pa yun. Nakakapag-exercise pa ako. Yun lang, sir, ang naging problema ko. Nakakapag-exercise ako araw-araw, consistent, hindi ko yun natanggal. Yung pag-aral ang natanggal ko. Yun lang ang naging problema ko. Okay yan. At least, di ba? Exercise ka Exercise na. So, tama naman. Exercise ka, tama yun. Sabi ko, yung exercise, nagawa-gawa ko. Bakit yung pag-aaral ko natigil? Parang yan. Sige, aralin natin yung human design. Lagi mo sa Google, my human design. Ano lumabas, Marites? Your soul came here with a plan to live a spectacular life. Ayan. Ang kailangan lang dyan, lagay mo buong pangalan mo, tapos kailangan kung anong oras ka pinanganak. Ang lupit mo, tingnan mo to Diba? Tingnan mo. Number 1 gift mo, spotting trends and patterns. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Totoo po. Oo, sabihin pang forex ka talaga. Seryoso yun, no? Your most important gift, spotting trends and patterns. Kaya pala nakikita mo, madali lang, yung mga pattern. Alam mo na kung kailan tataas, kailan bababa. Oh, yung number 1 gift mo yun eh. Tapos, ang tawag sa'yo, generator. Ibig sabihin, ikaw yung nagbibigay ng energy talaga, well, sa mga kasama mo, tsaka sa mundo. Diba? Tapos, ang pinaka mag-work best ka, kapag sinasabi sa'yo kung ano yung kailangan mong gawin. Diba? So, ngayon, pag sinabi sa'yo kung anong kailangan mong gawin, sobrang dali lang, in a snap, kayang-kaya mo siya implement. Basta kailangan clear, concise yung instructions. Kaya po
po pala kahit sa trabaho, ang bilis. Oo. Basta tinuro sa'yo ano kailangan mong gawin. Opo. Sure, panis sa'yo. Ang pinaka-challenge sa generator, yung talagang pag-iisipin mo. Yung mga generator kasi, ang gusto nila, iba yung mag-isip para sa kanila, tapos gagawin na lang nila. Ay, totoo po ba? Totoo nga, sir. Ganon talaga. Oo, totoo po. Oo. So, ang usually, kapag nag-iisip ka, sobrang effort nun sa'yo. Opo. Kasi sa ibang tao, madali lang mag-isip. Opo. Pero hirap sila mag-execute. Ikaw, sobrang bilis mo mag-execute. Pero challenging sa'yo mag-isip. Opo. Oo. Tunay po. So ngayon, ang pinaka-goal dyan, maghanap ka talaga ng someone na mentor mo talaga, na leader, na sasabihin sa'yo kung ano yung mga next mong gagawin. Kapag nakahanap ka nun, sobrang bilis na lang sa'yo maging successful. Ganun siya. Kasi, yun nga, generator ka. Okay lang, tignan natin ulit kung ano pa yung mga iba mong gifts. Spotting trends and patterns. Very important para sa'yo na nakikinig ka sa gut feelings mo. Wag na wag mong susundin yung utak mo. Ay, ganun. Oo. Sa atin kasi, lalo na Filipino, kailangan sundin mo lagi utak mo. Opo. Diba? Pero dito kasi ang sabi, you have to listen kung ano talaga yung nafe-feel mo. Kung ano talaga yung sinasabi ng gut feeling mo. Okay. For example, hindi align yung gut mo sa ginagawa mo, hindi ka magiging successful doon. Kahit na sinasabi ng lahat na yan yung gawin mo kasi yun yung maganda. Opo. Pero important, makikinig ka sa sarili mo, sa gut mo. Kaya po pala, sir, pag halimbawa may ginagawa pa ako, lalo na po kahit po sa company po, yung mga incheck, pinakikialaman yung, halimbawa po yung strategy ko sa pagtatrabaho, mabilis po akong magalit. Hindi naman po as in nagagalit. Sabi ko, ang ginagawa ko, huwag mong pakikialaman. Kasi mas madali ito. Parang ganun po. Kasi ikaw yung mas hands-on. Opo. Diba? Ganun nga talaga. Kasi po ang mga ano po talaga, ang mga China, Taiwanese po talaga, pasusunodin ka ng pasusunodin. Kung anong gusto po nila. Pero minsan, kailangan ka nilang hayaan. Kasi mas alam mo yung ginagawa mo. Parang ganun din. Sa ngayon po, pinapabayaan na lang nila, okay. Ganun lang po sila. Ayan. So, pwede mong isa-isa yung mga gifts mo. Ito, marami, di ba? Yung mga gifts mo. Check mo kung tama. Tapos, ito, very important. Sign that you are living your life, your design, satisfaction. So, sa ngayon, tingin mo, satisfied ka ba? Hindi pa po eh. So, ibig sabihin, may kailangan pa tayong gawin, di ba? Tapos, ang sabi rito, sakto pala yung Bicol. Yung pinaka nag-work ka talaga na environment, mountains. Ano po sa amin? Places where you can get perspective, where you feel like it's conducive for you to get clarity and information. Tapos, pag hindi mo raw nalilive yung live stream mo, pag frustrated ka. So, kapag frustrated ka, hindi ka aligned. Di ka makapag-isip ng maayos. Parang hindi, ang mga decision mo, halos puro sablay. Kumbaga, hindi mo nilive yung buhay mo kung frustrated ka. Yun yung pinaka-scoring niya. Okay, ito, pwede mong i-research yan sa YouTube. Easy Breezy Genius. Hindi pa ako lumalalim ng ganyan. So, at least makita mo. Kasi marami yan eh. So, yun yung mga hanapin nyo na mga leader, mga projector, or manifesting generator. Kasi sila yung mas laging nag-iisip. Tapos tamad sila mag-execute. So isipin mo, kapag nakuha mo yung knowledge nila, di ba? Tapos i-execute mo ng mabilis, na hindi nila kaya execute ng mabilis, kayang-kaya mo talaga maabutan kahit na sino. Basta kailangan mo ng someone na projector. So sinong projector? Depende, projector ako. Di ba? So, depende yun. Basta makikita mo na meron siyang wisdom, meron siyang knowledge. Mag-one-on-one coaching pala ako, coach. Chat nyo lang ako pag may mga tanong kayo, wala problema yun. Thank you. Shisha, hindi man.